Nang si Jesus ay sumapit sa bayaniyang Nazaret, ay nangagsisamang pilit yaong limang apostoles na kaniyang iniibig. Isang araw naman sila pinigin sa Isang boda, kasama ang Berengina, naglakbay kapag doon sa bayan. nang silang ay dumating doon sa mahal na piging, ay oras na ng pagkain. Pinaluklok ng beren at si Jesus ay kapiling. Sa karamihang totoo, nagsidalong mga tao, kinulang ng anak dito, kahiyay at magot-mago ni yung bunyong desposado. Ang matanto ni Maria, nilihim ang anak niya, bunsong giliw kuhan niya. Dito ay walang alap na mahiyang may boda. Ang isinagot ni Kristo, ina nga ay aanhin ko, mawawala kaya'y ano sa akin, sabong sa iyo ng kakupalang ganito. Hindi pa Ang oras na aking ibig, dito na nga ay nabatid ng Birhen, inang marikit ang mga gawang matuwid. Ano gayang? Kapag kuwang ng birengin ng tintimang, ang nagsisilbi sa dulang, kaniyang pinagbilinan nito ang siyang tinura. Ani ay sumunod sa anumang ipagutos, itong anak kong si Jesus, at inyong mapapanood karon nitong lubos. Nang ito ay mapakinggan, sila'y lumapit sa dulang. Si Jesus ay tinitingnan, naghihintay pagutusan ng anumang mga bagay. Nagutos ng berbo sa tulong mga tao, ani isitan na ninyo ang tapayang nangarito, di yung tubig na totoo. At isumuwaya ang mga inutusan, ginamit ka papabuhan yaong anim na tapayan at kanilang tinubigan. Yan dakila Ito ang sa kataganiyang wika. Ito ang unang imalagawa ng aring dakila. Sa kataganiyang wika, ang tubig ay alipala, naging alak na mistula. Sa sinong nakarito ang matlat maraming tao, tuwang hindi
mamangkano at nagpupuring totoo sa pong kay Yesu Kristo. Naang araw agad silang nagsipanaw at umuwi ng tuluyan sa Nazaret nilang bayan na dating tinatahanan. Kanang ibang bihasa na may-ari niyong Buddha, si Juan Evangelista ay kinasal sa dalaga ng maganda at may sinta. Sila'y kinasal man, hindi nagsamang mamahay, sapagkat yung si Juan ay hindi humiwalay sa maestro niyang mahal. Upang at napahayag batid ang doon ng Mesiyas, sa madang bayay sumikat ng lubos niyang liwanag na umaalim sa lahat. At silang nagpatotoo ng pagkagiyos ni Kristo. Si Juan Pinsa tatoto na nagpahayag sa tao niyong mahal na misteryo. Biyayang bayay nililibot ang pangangaral ni Jesus. Isang tangaling na pagod at pahinga doon sa balon Doon niya inabangan, babaeng makasalanan. Samaritana ang ngalan at pagdating agad naman, di natin pinangaralan. Ginawang dahilan, dahang sukat maaralan, kanyang pinakinuman at totoong nauuhaw sa taong makasalanan. sala ng abang Samaritana, agad ipinakilala ni Jesus na buong Ama, pinagsisiyang talaga. Itong babaeng pagkuha ng baga niyang iniwan, at biglang nasok sa bayan, ipinahayag sa tanan, yaong himalang natingnan. Napantog nga sa lahat na batid kadulungan niya. Balang taong makakita para parang nagtataka kay Jesus na paang Itong Diyos na maalam ng dalawang araw. Doon sa sikat na bayan, mga taong inaralan at pinakimalan. Mga Hebreos at uhilang Pasilisiyos ay nagsukal ng laban sa himalang napabantog nitong mawaing Diyos. marikit isang 46 kita. Nakita si Andres, sampu ni Pedro kapatid. Ingay niladlad ang kaninang sadyang lambat. Doon ang aling na malasila ng pong Mesiyas. Sumunod na walang liwan. Lumakad na din mabantog itong ating Panginoon. 10 ng 4 na kampon kapag daka ay nagtuloy sa bayan ng Kaparnaum. Doon ay nandumating na pumasok sa sinagoga at nangaral sa lahat na ay pawang nangagtataka sa bait at dunong niya. Doon siyang Siyang ang pahayag ni San Marcos na sumulat. Madlang tao'y nagsitanggap ng nakikinig na lahat dito sa poong Mesiyas. Sa bayang Ito may pinagaling si Kristo, pinapasukan ng tukso sa katawan nitong tao, namamahayan demonyo. Ay magawa ng Jesus na buong Ama. Umalis sa sinagoga, doon tumuloy siya sa bahay ni
naman sa bahay ang kay Pedrong biyanan. May sakit na nararat ay pinagaling kapagkuhan at nagsilpi na sa tulang. Ang ilugasan doon kay Pedro pintuan. Dorot nagkapisan may sakit na di mabilang na may tao sa bayan. Pagdakay pinagaling nitong Panginoon natin, madlang tayong muwirin, ay walang makambing ng putunin at panimdim. Alis naman doon sa bayan ng Kapernaum at sa Galilea nagtuloy ito si Jesus na poon pagod ay 8 taon. Do'y maraming himala na pawa nilang ginawa. Nagpapagimla ko sa may sakit kahit patay na. Binubuhayan ni Pala. Siya nga'y magbalik sa daanan ng Nazaret. Doon ang mga nabatid ng tao'y nakikinig ng maraming marinig. Di mamagkano na sumusunod sa tao ang ginawa nitong berbo sa barka ni Simon Pedro. Sumakay silang totoo. Iyang lambot mo, aniya, Pedrong iyong ihulog na. Ani, Pedrong mapalin ka, kami nga po'y magdamag na. Walang huli kahit isa. Ako po'y sumunod at sa pagkain niyo. Dito'y agad na sinambat ni Pedro at inihulog ang lambat niya sala. Nang kanilang isasampal, lambat ay di mahila. Bigat ay walang kapara, nagpatulong kapag laka sa iba niyang kasama. Sapat maraming lupa ang kanilang huling isda. Siniglay 2 bangkat na titig na kapwa at ang kakakangimala. Katuwa'y magbago na sa pagiging ulo, samantay ni Pedro. Isang karamihan, 10 bangkay ay sinidlan, ay di pa isang nararawan ng sainte siyang mahal, buon sa kakristyanuhan. Sa kalakhang paninintani at pag-aalaala, di mapalagay tuwi na parating nababalisa ang kaniyang kaluluwa. Sa karamihan totoo ng taong nagsidalo, may isang paralitiko dala ng 4 katao na iniharap kay Ay ano may nang makita ni Jesus pinasisiya, tao may sakit aniya, lahat ng mga sala, ibig at tawa-tawa. Gayong wikay ng matalos ng eskribas parisiyos na magpulong ng aking o sinuhan nilang unos na salang kundi ang Diyos. Iyang taong usap, mga nagpatawag, ay nagsagot ng siya, sinuhin niya mababat niya, ang kalasikan kong Narito ng abang paralitiko, hayot magbangon katao, bigyang dalhin ang banag mo, ito'y utos ko sa iyo.
parali. Pagpupuri walang pati dito sa buong marikit. Naalis na nga siya, nanaw at umuwi na sa bayan. Na ang balang masumpungan, agad pinamalitaan, ditong himalang napangsa. Mga gawang milagro nitong maamong kordero. Dito siya pinagsinan ng lahat ng mga tao. Pagpupuri magot, mano pati na nabalutog na bait karunungan niya. Sa buong Korea, Syria, bawang nagsisitanggap na ng mahal ni Andoki. Para si Mateo ay nakita nitong berbo. Tinawag nga niya ito at sumama naman dito. Sama alam na maestro. Pag-uwi sa tindahan, sa salapin pagtubuan, kapag dakayin iniwan ni Mati ang matintiman, dahil kay Jesus na Pamiging kay Mateo, itong maawaing berbo. Ano sa makita ito nitong mga Pariseo, upasalay magot magong. Alak ng Diyos tunay, ano't nagtakil sa bahay, dito sa buong marikit, walang tawag nalilingin. Kaya tunay niyang batid, yaong mga nilong isip at mga akalong lis. Ang kay Jesus na tinuran doon sa mga sukaban. Ang aking pinarituan, aniya'y hindi ang banal, kundi ang makasalanan. At ang buong akala ko hindi dapat napitig ko sa walang sakit na tao, kaya ang mga bino, isip ninyo ay magbago. Ito'y maipangusap ng mga naliyosanak. Agad na siya lumakat sa Jerusalem tumambad at mga ngaral sa lahat. Maraming milagro ginawa niya sa tao. dahil sinamay tulog ng mga Hudiyo sa buong kay Jesus. Siyang upasala ninyong mga liktiya, galit na hindi kawa sa kaingitan nilang pawa, dito sa buong ay gawa. At dito nga sa pag-alis ng buong kaibig-ibig, ay nangagsisamang pilit ang tanang may mga sakit na hanggang sa tibero de nagaling Kapag kayang taong nagsisama, daan si Jesus na ama, siya naman ay kumita ng kakatotohin niya. Bindalawang katao, siyang pinili ni Kristo, apostoles sa katoto na makahayag sa mundo ng kaniyang ebanghelyo. Si Pedro ang una-una, puno ng Santa Iglesia. Si Andres ang ikalawa, magkapatid naman sila. Tunay na anak ni Jona. Juan at si Santiago, magkapatid nga rito. Anak ni Zebedeo, mga apostol ni Kristo. Pinili ang katoto. Ikalam bilang ni Pilipi ang pangalan, at ang ika-6 naman si Bartolomeng Tintiman,
magulang, 2 taong magalang. Si Alfeo ang pangalan, loob ay lumantimtimang kahit mahirap ang Labing isa nito, ang apostolis ni Kristo, ay si Simon Canineo, dukha man mabuting taon at maintoto. Ang ika-12, si Judas at Biliba, Iskroting palamara sa kasakiman dala, nagpagsasamang talaga. Dalawang dito, tukatamang na tao, walang halaga sa mundo, mga mamang natuto. Walang tulong kahit Ang siyang hinirang ni Jesus na pong mahal, magpapatanyag ng aral gagawa ng kapabalaghan dito sa San Sinacuban. Dooy inaaral na nga si Jesus haring dakila, ang mapapalad na gawa, pakinabangan ng pawa ng tao dito sa ay ano ngay nang matapos ang pangangaral ni Jesus. Agad silang napautos at umalis na sa bundok, 10 mga disipulos. sa pagpanaog na ito ng Poong si Yeso Kristo. Pinagaling naman dito ang lumapit na leproso at napaawan tuto. Isang araw itong berbo napapiging na totoo. Sa kay Simon Pariseo pinaganap naman dito ng isang babaeng tao. Oras na kumakain itong Panginoon natin, ay siya nang pagdating ni Magdalena buti. Lumbay na walang ay lumuhod sa paanan ni Jesus. Luha sa matay na nakuspahin at kang tibubos at pinahiran ng buhok. Nang mangyari naman ito, agad na naog si Kristo Sa sa Galileang tumugong ng aral na totoo sa madaming tao. Isang barko'y naisipan, sa barko siya lumulan. Lumayag sa karagatan, kasama niya't kaakbay, mga apostoles nata. Dahil sila ay mapalaot, si Jesus ay nakatulog. Dito na nga ay umunos, ulan nakatakot-takot, halos ang barko'y lumubog. Dito'y nangag si pangamba ang mga alagad niya. Si Jesus ay tinulog na, ginising kapag daka. Ito ang ipinagbadya. Anil at Maestro, kami po ay ligtas mo. At lulubog na nga tayo, malakas naning tulo. Ang hangin na tulan dito. Jesus na Ama, mga katutuan niya. Kulang ang sampalataya, bakit kayo'y nangangamba? Narito't ako'y kasama. Kang ito'y maipangusap, lumabay naman dagat. Pinauntos niya't sukat at pinalinaw na agad. Hangin
at ulang mala. Ay ano ngayon nang makita ng mga alagad niya? Anong tao ito nila, tubig, hangin at lahat na sumusunod sa kanya. Nang makahuna naman si Jesus ay may natingnan. Dalawang inalihan ng demonyo tampalasan, pinagaling kapag Sa lansangan, may babaeng nasumpungan. Sakit ay inaagasan, mahaba na taong araw. Pinagaling niya naman. Jesus ay makita sa damit ay umalik na. Bumalik at guminawa sa kanang dumating pa. Prinsipe sa sinagoga. Bigna sa kordero, itong prinsipeng si Jairo. Iniyamang totoo, anak ng hinihalo. Ipinadalo kay Kristo. Ani Jesus sa kaniya, huwag mong ikabalisa. Kahit anak mo'y patay na, sa akin ay manalig ka. Mabubuhay kapag daka. Nang dumating na sa bahay, ang batay na hahantusay, na pinanambitan na ng ina niya't magulang at ibang kamag-anak. Nang kay Jesus na makita, sinaway kapag kadaka. Huwag ka tumangis muna, hindi yan patayan niya. Natutulog lamang Pilit siya. ay pinapanaw yaong taong karamihan. At ang pinatira lamang ang amati ng magulang ng nabuburod na bangkay. Kristo, si Juan, Pedro, Jacobo, nagdati niyang katoto sila sa totoo. Itong dakilang milagro. Mamay ang nabuburon na bangkay. At tinawag kapag kuwan si Jesus na mapakinggan. Kapag dakay na buhay. Ay kami may pumunta na kayo na. Wala pa sa Domingo de Ramos ay. Nang hustong 12 mga apostoles niya, pumili siyang mulipa ng 12. Hindi ko kami aalis na hindi ko kayo narating. Walang makasama. Babasahan mo. Yan na nga yan. Pilalang tunay, mga misteryong tanan, nandiyon sa kalangitan. Ito ang taon namin. Tinuturo ang lahat ng mga maganda. Hello. At ang masasabi nila kung si Jesus namatay na kaya walang sala. Ate, taas-taas. Kababa. O, hintay lang. Sa may kompromiso. Basta Nasa ano? Nabalita. kita sa kordero. Teka, naroon sa dulo ay kaibig-ibig sa isang barkay nagpilit ang mga apostoles at huli sa Nazaret. Kita sa kordero na si At ang tinungo Manila sa loob ng sakop sakop ng ng Bethsaida. Bethsaida.
Sa desierto'y dumaan na si Jesus na po ang Ama. 10 ng mga kasama. Di naman nalaon dito, may nasirating na tao. Mahigit na 5,000 makikinig na totoo sa mga aral ni Kristo. Sila inalala ng madlang maraming bagay. Nasukat kapakinabangan, ngunit hindi nagdaramdam ang tao ng kagutuman. Manila, iyong paalisin mo na. Sila tupa sa bayan at pangalinan talaga. Hawang nagugutom sila. Natin sila paalisin. Dito inyong paalisin sa puwat kong kukunin. Ang tinapay na kakanin. Tinapay na ganito, ikanipilipi ang mga kasyahin ko sa kayong karamitan. Aryo, dito po'y walang tagla, kundi limang tinapay. At 2 isda naman, paano pang kayarihan na makabusog sa tanan. Yayari, ang kanya naman, agad na binindisyonan. Makinarito niyong mga disipulo sa lahat ng mga tao na mabusog na totoo at takatakang milagro. Awang hindi ang kapamak, tinumahal at esiyan. Awang nagulog na lahat ang nakakipay sinanap. 12 kanastanas na makakain matapos ang lahat ay nabusog. 10 mga disipulos tumangat ng antibobos. Itong ating poong Isang aray napipisan ang apostoles na tanan. Tinanong sila pagkuha ni Jesus kung anong bagay ang mga usap sa bayan. Jesus ay kung ano yaong nangarinig ninyo. Mga usapan ng tao kung ako kaya ay sino. Sa masad nilang totoo. sagot sa kaniya, ikaw raw po'y diliba. Yaon si Juan Bautista ng ibang amiyas ka. Hirimis na propeta. Isa pa. Nang marinig na maigi si Pedro kaniyang kasi ay sinagot ng Nagarete Espeles de Bibibi, anak ng Diyos kang Sa makatuwid kumbaga, si Kristo'y ikaw aniya. Anak ng Diyos na isa sa sakop at kakalara. Sa sansinukubang salang. Go naman ni Kristo, ang apostol na katoto. Ikaw ang wika ay Pedro, sa makatuwid ay bato. Tigas na di mamagkano. Bantayan ka pa ng kapuwang batong iba. Ibabaw kung talaga sa iyo ang Santa Iglesia. Alagaan mo tuwina. Sister Sonia.
Ayun ang mic, meron siya. Ayun nga, ayaw gamitin. Saka naman ang maliban, ano? Sipan sumalungat kapag uwan, Pareho, dito na. sa tabor na kabundok. Dito sa bundok na ito, ipinasamang totoo. Nampun si Jesucristo, yaon tatlong disipulo, si Juan, Pedro at Jacobo. Kapit na naman doon sa kaibabawan ng tabor ng kabundukan, si Jesus na pong mahal. Nanalangin kapag kuwan. Ay kaginsa-ginsa sa pananalangin niya. Ang katawan magkaiba, dikit na walang kapara. Di matitigan ng mata. Silaw at ang damit sa katawan, di parang silap na tunay. Doon naman ay kaharap si Moises at si Elias. Nakita rin at namalas yung mahal na liwanag ng bunying Diyos na anak. Kita naman nitong tatlong disipulo, tuwang hindi mamagkano po na nila't maestro, dito na magtahan tayo. Ibigin ko niya, dito tayo'y gumawa pa ng tatlong bahay na sadyatahan mo ang isa, kay Moises ang ikalawa. At nang buhay sa tatlo ay kay Elias bayang santo, at isang yanika dito ninyong tatlong disipulo, may himala pang nabag. Ito namang alapa, puting lalo sa busilak. Tumakip sa Diyos anak at may boses pang nangusap. Ito ang ipinahayag. Ang anak kong tunay na aking kinalulugdan, at siyang kinalalagian nitong buo kong katawan, lubos na kaligayahan. Inig ang ganito niyong tatlong disipulo, nagkitahan ng totoo na pasupat ng lumo, nang mapanood kay Kristo. Di naman lubang alam, itong himalang natignan, ay mananga at naparamat, lubos na walang minsan, yaong madyang karis. Si Moises at si Elias nawala naman at sukat. Dito itong Diyos anak pinabangon at tinawag. Ang tatlo nilang alaga, ang lali ng loob niyong tatlong disipulos. Pinangusapan ni Jesus, huwag niyang ibabantog itong inyong napanood. Kung ako'y patay na at umakyat sa gloria, doon ninyo'y bantog na himalang inyong nakita, nitong aking pag-iipang. Ito'y maipangsay, nalis na sila at nanaw, at nauwi ng kabayan, walang taong masumpungan, ani ang inaaralan. Nainggit ang totoo niyong mga pariseyo. Madlang isip na dito to kalupit ay magot-mago sa pong kay Jesucristo. Ay isang araw naisip na mga umang, si Jesus ay nilapitan na nila'y kong karampatan, ang tao'y muwis kay Cesar. Ni Jesucristo, dito nga
amag ng tao. Ako'y tinitignan ninyo ngayon sa inyong tinutukso. Kung ang aral ko'y totoo. Tayo na ipakita, isa man lamang moneda, ay ang mga kalamara dumukot na kapag daka ng isang pilak sa bulsa. Saka itong pong mahal tumugon sa mga hunghang. Kaninuan niyang larawan niyang nalilimbag diyan. Ani ay sabon niyang Cesar. Yun ang katampatan ni Jesus na mahalam. Nang katuwir ay ibigay ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang sa Diyos naman. Ay maganganap na masunod na para-para. Totoong hindi sasala, magaganap na lahat na ang iyong pagkahustisya. Yung wika'y narinig ng Diyos na marikit. Sino may di makaimik, nagsisanaw at umalis, napawang na mangis. Isang araw itong berbo ay papasok na sa templo. Sinunod nga siya rito ng eskribas pariseyo. Dalay babaeng lilo. Cesar inirap na yung babay may sala. Dalay at adultera na huli nilang nakita. Naglililo sa asawa. Harap kay Kristo ang abang babae ito. Ano ang dapat maestro doon sa ganitong tao? Anong mga pariseyo? Ngunit iyon na kung alam kay Moises na kautusan. Kalumihan kung kanya dapat ay pagkutunan ng bato hanggang mamatay. Kay Jesus na ginawa, sila'y hindi tinugon nga. Man di nagwalang bahala, yumuko na alipala. Siya'y sumulat sa lupa. Tumugon si Kristo, tinanong ng panibago. Ay aba nila maestro, ang hatol mo pong ay ano? Sala ng ganitong tao. Nga kapag daka, itong pong mapaninta. Kung sino sa inyo anyang walang muntimang sala, nuha ng batok ko. Yao'y nagwika ni Jesus ay alipala. Muling sumulat sa lupa, ito'y parang mga budya. Yaong mga alik. Sinong tao kaya naman ang walang sala muntiman? Kaya nga ang mga hungang nagsipa ng kapagpuan at ang babae iniwan. Kay Jesus na makita yung babay na tira. Nagtindig na kapag daka ng hapasan niya. Ang sayo'y nangagabla. Sa mga lilo, di makahatol sa iyo. Anang babae ayo, walang humatol na sino. Sa madlang sa langgawa ko. Ni Jesus sa kanya, ako'y di ang ahatol na. At ang aking parusa mula ngayon'y magsisikat. Huwag mo lang magkasal. Ito'y sa wikang tinuran ni Jesus na poong mahal. Babae na lisat na nausala ay pinagsisihan. Itinangis gabit araw. Na isang umaga, itong po'y napakita. Nanuluyan kapag kasabay niyong si Maria. Babaeng matabitan niya. Mamagkano nitong binibining ito. Pinatirangan ka to ang kong si Yesu Kristo. Na
sinambit ko na sa paghahandang kalagang kapatid naman niya. Nasa kay Jesus Nawiwiling nakikinig ng aral na maririkit. Si Marila ay lumapit sa puong kaibig-ibig. Ito ang ipinagsulit. At maestroan niya, ako'y iniwang mag-isa. Ngayon ay nga papatulungin mo po, Ama. Bunsoy kong si Magdalena. Lamang ang paghahanda sa bahay. Kakanin ang kalahatan manong ako'y tulungan. Ni Magdalenang nariyan. Jesus, Marta, Marta, niya. Ngayon lubang balisa kang gawang anong maganda. Di mo siya alaala. Ang dapat mong ikagulo, ikabakla ng puso mo, ay ang sinta ng totoo sa tanang mga aral ko, na para nitong bunso mo. To'y maipagturing nitong pong maawain. Ang ginawa naman tambing ni Magdalenang butihin ay naganda ng pagkain. Nga si Kristo, sampung ibang pariseyo, na naparot lumaro kasama rin at kasalo. Yaong ibang disipulo. Saka naman isang araw si Jesus ang punang abay. Mga disipulong hirang tiniging at hinandaan. Niyo pariseyong tunay. Sa isang bahay na sadya ng pariseyong talaga, do'y sangkap na lahat na dumulog naman ang bilang. Pariseyos at iskriba. O nasa dulang itong Diyos ng alam. Agad ng binindis yung nasumubo siya ng ilan. Isda turong tinapay. At mapanood niyong mga pariseyos, na di maghinaw si Jesus ng abulong ng mahingos. Madlang pula sa loob. Walang kapangyarihan na hindi nga talastas din. Itong Panginoon natin kaya nga't nang makakain. Nagwika siya't nagtuwa. Ani Jesus na maalam, kayo'y para sa iyong tunan. Walang wasto't mga mangmang ang iyong alaga lamang. Pinggan ninyong kinakanan. Inyong pananamit, ninyo lamang nalilinis. Ngunit siya'y nalilingid na di ninyo nasisilip. Binabayang dumungis. Inyong marumihan ang pinggang kinakanan. Ngunit ang lalong mahal ay dumingin, hindi ano lamang ng kaluluwa niyang Bakit iyang dibdib na puno ng labis-labis? Nang daya at panglulupit ay di ninyo nalilinis. Nasukat ipagbabait. Kung kayong Mga taong hungang malinis sa tingin lamang, loob ay pawang mahal ay inyo ng tambing bawalan. Di lang kasama ang asal. Sabi na ni Kristo at mawika ang ganito, ay lumisan ng arito, iniwan ng mga lilo, eskribas at pariseyo. tuloy kapag takas sa isang munting aldeya, na ang alay bitabalado ay mga ngaral siya. 10 ng mga kasama. Sa bayang Betanya. Hindi ko tatapos si pare. Sa bahay niyon si Marta at Maria Magdalena.
kapatid na dalawa. Ang kapatid na ikatlo, pangalan ay si Lazaro. Minamahal na totoo ng pong si Jesucristo, at tunay nitong katotohanan ay isang araw si Lazaro ay dinatnan. Sakit na ikamamatay, magpasabi kapag guwan, kay Jesus na pong mahal. Bagat sulit ng dalawang magkapatid, maestro naming malikit ang katuto mo at ibig. Malubang ngayon na ang sakit. Sila muna pa kayo. Para may nabasa ko. Pagkatapos mo kami susunod. Sila muna. Di sumabay na kayo doon. Sabay na kayo. Di muna pinaroonan at siya ay napaliban. Ano nang kinabukasan, gumayak na kapagkuhan, at sa tao'y nangangaral. Noon ang araw pa si Jesus sa Betabara, sa kanang isang umagawi ka sa mga kasama, tayo'y pasa sa Judea. Mga disipulo, bakit nila maestro? Doon tayo patutungo ang mga lilong Hudiyo, do'y babatuhin tayo. So sa kanila, kaya ay huwag mangamba, kundi kutulutos sila, mangungurong na lahat na ang kamay nila at paa. Agad na ngang nagsilakad si Jesus ang pungalagad. Sa Judea tumambad at do'y magapong singkat na mga aral sa lahat. Bakit yan doon? Kami na lang. Inakit kapag kalakal ni Jesus ang mga sama, ang nasa'y masabitan niya. Anang pong maawain at ina niyang dadalawin, si Lazaro aking giliw, siya aking pukukawin, sa pagtulog na mahimbing. Sagot kapag kuha ng apostoles na tanan, kung yan po'y tulog lamang nakaligtas, kaya naman sa sakit na karamdaman. Ni Jesucristo, patay na nga si Lazaro, ngunit malaking tuwa ko ang tumibay na totoo, ang paniniwala ninyo. Ano pa't hindi dinalaw ni Jesus ang kaibigan, na hanggang hindi maliban naging ika-4 na araw, na nabaon niya ang bangkay. Namat makapal mga taong magsidalaw, taga Jerusalem na bayan at inaliw na tunay, magkapatid na may lumbay. Ay nang dumating mga araw na nasakita ni Jesus na pong mamalag at napasakitan niya. 10 apostoles niya. Tanto at matatap ni Marta ay gandang palad, na dumating ang Mesiyas, do'y nagkakanlalaglag, sinalubong niya agad. Ani at maestro, kung ikaw po ay narito, buhay di sinang kakako, katotomong sila sa Rubens. Ngunit aking nalaman ng iyong kapangyarihan. Ni Jesus na malamiyang ang wika mong iyan, aking pinatutuan. Walang At sa lang totoo, mabubuhay ang kakamo. Sagot ni Marta, kung matapos na ang mundo at hukuman ng tao.
ani at buhay nga. At sa akin maniwala kahit patay na mistula, mabubuhay aling Mga winika ko ay paniwala ninyo. Sagot ni Martayo, ikaw po'y si Yesu Kristo, anak ng Diyos na totoo. Ito ay mawika na ay lumakad na si Marta. Tumuloy kay Magdalena, maestro na ituan niya. Bunso'y tinatanong, Wikay ng mabatyag ni Magdalenang mapalad, kapag karakay nagbuhat sumalubong ng agad, hapis ay walang katulad. nakapagkuha na kay Jesus na harapan. O maestro ang niyang mahal, kung narito ka sa bahay, ang kakakoy di Makita nitong berbo ang panambitang ito, tumangis siyang totoo habag na di mamagkano, sa sinta niyang katuto. Tinanong itong ating Panginoon, na ang winikay gayon sa ani ay dinaon. Sila sa nung aking Ang tugon sa kaniya ni Marta ni Magdalena, sumunod ka po nila do inyong makikita, kaka naming mapaninta. lakad nakakuha na paroon sa libingan. Ani Jesus na maalaman yun na ating buksan, ang batong nakaraan. Sinagot ni Marta, Panginoon ko aniya, ngayoy 4 na araw na totoong hindi sasala, na ang bangkay ay bulok na. Ni Jesu Kristo, diniwit ako sa iyo. Paniwalaan mo ako, makikita mong totoo. Mabubuhay ang Panga at binuksan niya ang takip ng libingan, niyong kay Lazarong bangkay bahong hindi ano lamang, ito ang ipinagturing. at malinig nitong Panginoon natin. Sa langit agad tumingin at siya ay nanalangin, sapagkat 4 na Kuha niyang mahal, Diyos na walang kapantay, salamat na walang hanggan, ako'y inyong pinakinggan, sa hiling kong ano paman. Ito, Diyos, haring ama ko, nang makilalang totoo, naritong mga tao, na ako'y siyang anak. Ito ay mawika na ng usap kapag karaka, nitong poong mapanintala, saro ay magbangon ka, at di ay lumabas baga. Natutulog lamang sila sa araw ay pinukaw, nang si Jesus mapakinggan, kumilos na kapagkuhan, doon sa galing. Nang mangyaring mabuhay na sila sarong mapaninta, nagutos ang pong ama, kalagi ninyo aniya, gapos ng kamay at paa. Kaugalian inyong mga udyong tanan, kung ibaw niya ang bangkay, ginagapos ang katawan ng isang Noon naman sila saro, nagpatay rapang totoo, sa paa ni Yesu Kristo pagpupuri magot-mago, sa ginawa niyang milagro. Lazaro naman ang sinasabing nangaral, doon sa Marcelong bayan, 70 taon ang bilang, sinapit bago At na. sa ginawang milagro nitong maawaing berbo, na ang pagbuhay kay Lazaro ay mahayag na totoo, sa madla't maraming tao. Marami sa kanila
sila ang nagsisampalataya na anak ng Diyos, siya muling ikinabalisa ng pariseyong Na nga nagkatoto ang loob ng mga lilo, sa pantay magot-magot ninasang ang totoo, ipapatay na si Kristo. Ika'y pasto, nagpulong ang lahat. Pariseo sa sisibas ang nayari nilang usap. Ipapatay ang mais. Mga usapang ito niyong mga pariseyo, nang matalastas ni Kristo agad silang napatungo sa malapit na disyerto. Makita sa bayan hanggang labing dalawang buwan. Sa Efesia tumang 10 apostoles naman. Tangilag niya Ang pagtatago niya di sa takot pangamba, kundi pangingilag muna palibas ay malayo pa ang oras niyang talaga. ng totoo, Paskuhan ng mga Hudyo na hinintay ni Kristo ng pagtupad sa misteryo niyong pagsakop sa tao. Bakit nakapagdaka ang mga alagad niya, at sa bayan namang isa na sakop din ng Samaria, doon nagsitambad sila. Hindi pinapasok sa bayan niyang si Jesus ng mga Samaritanos para parang napupuot sa mga lalaki. Nang mawika ito ni Juan at ni Jacobo, nagalit silang totoo, agad nang usap kay Kristo, na ang winika'y ganito. Nilang mahal ko inyong buong kalooban. Silang ay papanaugan ng apoy sa kalangitan. At pugnawin itong Batang bayan. ating maiganti ang sa iyong pang-api, nitong mga taong imbis sumagot ang poong kasi, na ang wika'y gayari. Apostoles ko, pinili kong mga katuto, ay hindi pagpatay ng tao ang aking ipinarito. Ipinanaog sa mundo. Panibagos kung bibigyan ng buhay ang mga patay, ito ang inyong tularan, ng tao ay kaawaan, at sa kialang-alang. Si Jesucristo lumakat at ang tinungo. Yaong bayan ng Jericho, 2 bulag na tao, pinagaling na tuto. Doon sa loob ng bayan ay isang taong mayaman, si Sakyo ang pangalan, na nagnanasang matingnan, itong sumakop sa tanan. Jesus na makita ay pinangalala niya. Si Sakyo kapag dakay, iniwan ang madlang sala. Nagsisitong nagtika. Sa kanaman Isang berbo sa Betanya na patungo, piniging siyang tuto ng isang banal na tao, ngalay si Simon Leproso. Aking alang-alang itong si Simong Timtiman. Kay Jesus na pumahan na napagaling ng minsan. Katiniya sa Piniging nakapagdaka si Jesus na poong Ama, 10 ng mga kasama sila, saro'y doroon pa. Si Marta at si Magdalena, nang nahahanda na naman ang kanilang hahapunan. Pagsiluklok kapag kuwang si Jesus at mga kawal, at humuapong nagtuluyan. Kapag daka ay kinuha ni Maria Magdalena, yaong sisidlan niya ni Leonardong mahalaga,
at binasag kapag daka. Agad niyang ibinuhos sa ulot pa ni Jesus. Nang mabusan pagkatapos pa naman ay kinuskos at pinahiran ng Buong bayay nakalata ng bangong di ano lamang. Nang ito ay mapagmasdan si Jesus na tampalasan, loob ay biglang sumuka. Ito'y siyang isinidhi ng loob ni Judas ngani. Ang poon sa diugali sa hinayang sa salapi, pinagniluhang madalay. Ang kaniyang sinabi, kayo'y pinagbili at inili mo sa pobre at di lalong gawang mabuti at huwag sinayang din. Ang kaniyang kaisipan kung yaoy ngay dinisayang at sa kanya ibinigay maumit niya bilang at sukat na tabubuan. Nang kay Jesus na matatap ang gayo balak ni Judas, kapag daka ay nangusap aniya ay mga liyag, akala ninyo ay linsay. Ayo'y hindi magkukulang ng pobreng malilimusan. Ngunit ito ay tandaan ni ilang araw na lamang tayo'y maghihiwalay. Gawa ni Magdalena, yaoy parang himakas na. At sa alaala kaya nga mga kasama, huwag nang ikabalisan. Ano'y nang kinabukasan, sa Betanya ay pumanaw. Itong maestro maalam kasama at naalakbay ang apostoles na tanan. Nang malapit na ang sabi, si Jesus na poong kasi. Sa aldeya ng Bethage, karatig ng Olebete, kinawiwilihang dati. Ating oras bilang ang layo ng lalakaran. Sa Jerusalem na bayan, dito ay ang poong mahal, nag-utos sa mga kawan. Datapuang ang disipulo ang inutusan ni Kristo. Si Juan at si Jacobo magkapatid na totoo, na anak ni Zebedeo. Inyong ang paroonan, ang dakurong lansangan, at kayo ay may darat ng humintang na napupugal na may anak pang kaakbay. Balagin at dalhin dito, at ito'y siyang utos ko. Kung may tatanong sa inyo, isagot ay ang maestro, ang nagpapakuha rito. Manaw na kapag daka ang inutos ang dalawa, doon ay kanilang nakita na pupugal na humenta, kasiping ang humentilya. Kung kaya ipinakuha ni Jesus yaong huminta, ani Jacobong butihin, ito'y utos sa amin ng maestro't may gagawin. Ayong wika ng mabatid, ang may-ari umimik. Di na binuka ang bibig sapagkat pita at tibig nitong Diyos na Kung marikit. kaya ipinakuha ni Jesus yaong huminta, kung siya ay papasok na sa Jerusalem na sadya, sasakyan niyang talagay. Salaming malinaw na sukat Panginoon ng mga anak ni Adan at siyang dapat tularan ng mapalalong asal. Nawala ako.
Aaral na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang sulat ay alik naman ay kalwa, nay, kayo. Ang ikatlo naman ay ika-apat na letra, nay, aral sa taong lahat na taong lubhang alinsaga, mataas magmanukala, nay. Ang palalo kung magwika'y lipin mong matiyaga, nay. Lahat mong lihis na gawa, Itong Diyos na to, kung nagkataong tao, nay. nagpakamura sa mundo, pangaral lamang sa tao, nay. Nang ikaw ay matuto, Ang lahat niyang doktrina, milagro't pag-anyaya, nay. mundo't pinakita ng iyong maalala, nay. Ang totoo niyang sinta, Ngunit ikaw na suwail, walang munti mang panimdim, nay. ang parati mong hangad din, ang sala at gawang lensil, nay. Siya mong minamagaling, Di ka na nagdalang awa sa tao na iyong kapwa, nay. gawa mo'y pawang daya, magbintang magupasala, nay. Mangusap magwika-wika, Manumpat, manungayaw, tinikang tapalasan, nay. sa bibig mo ay nunukal, wala kang takot muntiman, nay. Sa Diyos na pong mahal, Kung pumulat manuya ka, nagwawala kang kapara, nay. di mo nakikita at di mo naalala, nay. Kalupita mong lahat na Pawang lihis ang lahat mong pag-iisip, nay. linlong at hindi matuwid, kunyaoy di mo itangis, nay. Anong iyong masasabi? Ang katampatang mong gawin, Kristiyanong nagugupiling, nay. Jesus naman sa bumi
sa Jerusalem. Diyos na dakila na ay na. Hari ng langit at lupa, puno na may monokala. Ng lahat niyang ginawa. Dukat mura sa latsas tingin ng matay na ay na. Ay sa humenta, Bago yun. lubos na kanya na ay Ang kayaman ng lahat na kaya gawa lamang ng siya'y ating tularan na ay na. Nasa iwak siya Kapalanduan nay na. puno ng dilang kasama. Ngunit at bago lumakad, tayo muna ay magmalas na. Ay na, pag-isiping banayad, mga sabit, nakasulat na. Ay na, hula ng mga propetas na hula ng mga propeta sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang sa mga unang pantas ng masisiting propetas, siyang nagsabit sumulat ng kamatayan at hirap ang pariritong Mesiyas. ni David noon, in propeta, Mesiyas na mapanita. Pariritong walang salakos ang magpapakamura. Biniya tinuran ang buong kapangyarihan, sampu ng kaparusahan sa sinong mang sumalansang ng kaniyang kautusan. Inaysay madlang hirap na darating ng Mesiyas, darakpin ang mararahas at tatali ang di hamak aaring isang usla. Ano pa at itinitig sa buong salmos ni David, ang buhay na masasapit,
Hirap at madang pasakit nitong berbong mapatis. Doon, di niya sisikat siya, umana Mesiyas. Ang propeta, si Isaias, ang nagbadya, isang dalagaan niya, maglilihing walang sala at mga anak ng isa. At yaong anak din, tatawaging Emmanuel, kung bagata Tagalogin. Ngayon yaoy ng pagturing, Diyos ay sumasa atin. Tanang mga testamento, ang palaman ay ganito. Hirap na di mamagkano ang sasapiting totoo niyong sasakop sa tao. Kaya iba sa gawa ng tubig. Meron na? Magsisi. Tatakbot at magsisilag, magpapabayat doro, wag. Totoo nga aariin, parang ulol, taong balim, ano pa at hamakin niyong mga sinungaling at mga panaginip. Isa't isa ay mumura, mukha niya'y luluran pa, tatampalin naman siya, magtitiis, magbabata, kordero siyang kapara. Sa isa't isang hukuman, si Pilato'y siya lamang ang hatol kapag kuha ng Diyos ang ikamamatay. Mula ulo hanggang pa, matatagtad ng suplina, 5,000 mahigit pa.